Sumagot ang palasyo sa mga naging pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa araw ng Davao. Para sa update, magbabalita live mula sa Malacanang si Mobile Journal, Julie Baiza. Julie, ano ang naging sagot dyan ng palasyo? Cheryl, hindi daw dapat mahadlangan ng utang na loob ang pagpapatupad sa batas. Ito ang sagot ng palasyo kay Davao City Mayor Baste Duterte. Nitong weekend, binatikos at minura ni Davao City Mayor Baste Duterte si Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng pagpapaaresto ng International Criminal Court sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ipinunto ni Baste na ipinalibing daw ng dating Pangulo ang ama ni Marcos, subalit ang iginanti nito ay pagpapakulong kay Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, senador pa lamang si PBBM ay nagpasalamat na sa naging desisyon ng Korte Suprema na payagang mailibing ang kanyang ama sa libingan ng mga bayani. Nangyari yan noong 2016, panahon ni FPRRD. Pero hindi raw nangangahulugan ito na dapat nang madiskaril ang pagpapatupad ng batas. Sabi ni Castro, hindi raw dapat maging hadlang ang utang na loob para baliin ng administrasyon ang commitment na makikipagtulungan nito sa Interpol. Samantala, nagsalita din ng palasyo sa panawagan ng kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos na agarang investigasyon sa pag-aresto kay FPRRD. Ayon kay Castro, malaya naman daw ang senadora na gawin yan. Sakaling kailangan naman daw na magpadala ng representative o kinatawan ng pamahalaan sa ikakasang investigasyon o pagdinig, handa rin daw silang magpaliwanag. Sa bigla namang paglitaw ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa The Hague, Netherlands, sinabi ni Castro na baka kailangan daw na i-challenge din ng publiko na umuwi at magbalik bansa ito. Sabi niya sa gitna ng panawagang Bring Home Duterte ay ang panawagan din daw na Bring Home Roque. Maalalang hindi humarap si Roque na ilang beses ipinakontem sa kasagsagan ng investigasyon ng House Quad Committee sa operasyon ng Pogo sa bansa. Cheryl, wala pa rin daw impormasyon ng palasyo sa naging pahayag ngayon ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na mismo ang Office of the Solicitor General ngayong nag-recuse o tumanggi na i-represent ang mga respondents sa mga petisyon na writ of habeas corpus na inihain ng mga Duterte.